isang mahalagang kaganapan sa larangan po ng kalusugan. Ang ating tampok po ngayong araw, yan ay ang First National Orthopedic and Rehabilitation Medicine Summit. Isinulong po ito upang pagtibayin ng mga inisyatiba at estratehiya sa pagbibigay po ng dekalidad na serbisyo sa orthopedic at rehabilitasyon sa bansa. At kaugnay nga po niyan, makakasama natin si Dr. David Alagar upang ibahagi sa atin ang layunin at kahalagahan ng summit na ito. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning, Audrey and Diane. So isang maaga at malusog na pagbati mula sa staff and employees ng Philippine Orthopedic Center at mula sa aming Medical Director na si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Thank you for joining us. Happy to be here. Malusog na pagbati rin po sa inyo. Yes. Alright, Dr. David, tell us more about this first National Orthopedic and Rehabilitation Summit. Ano po ang pangunahing layo nito at paano po nag-umpisa ang idea na ito? Actually, ito'y tugon sa isang batas, ang National Specialty Center Act of 2022, na nagtatalaga ng mga regional specialty centers nationwide, no? Ito yung mga regional specialty centers, ito yung mga heart, brain or bone or rehab medicine na mga espesyalista na hospital na tumutugon din sa isa na namang batas, which is the RA 11-223, ang Universal Healthcare Act of 2019. So, ano ang role ng Philippine Orthopedic Center dito? Ang Philippine Orthopedic Center ay natalaga na parang siya ang apex hospital pagdating sa orthopedic and rehab medicine care. So, bilang apex hospital, kami ay nangunguna sa kasanayan at sa pag-aaral, sa pagtatayo ng mga polisiya at saka mga protocol sa paggagamot pagdating sa orthopedic and rehab among the DOH hospitals nationwide. And this summit is the first step towards achieving those objectives. Well, nabanggit nyo na kayo po yung apex, ano? Nasaan na po tayo pagdating sa technology? Kasi kapag ako yung nanonood ng sports, may mga nakikita akong athletes na talagang live sa television na talagang pag na-injured sila, nakikita mo, nababalian ng buto, matindi yung mga injury nila. At sa Western countries, dahil sa advancement ng kanilang medical technology, nakakapaglaro pa after a few months or a few years, ano? Nandun na po ba tayong level dito sa Philippine Orthopedic? I think so. So I think the past few years, ang government has been pouring funds sa mga specialty centers na katulad ng Philippine Orthopedic Center. Hindi lang sa larangan ng orthopedics, pati sa larangan siguro ng mga sa cardiac, sa iba-iba pang specialization. Ito nga rin ang itinataguyod ditong summit na ito para makapag-usap-usap ang mga smaller regional centers, yung mga basic and advanced regional centers na magkaroon ng isang magandang referral system para kapag merong mga pasyenteng nangangailangan ng additional care at saka advanced care, ay madali silang nare-refer sa mga specialty centers. Mula sa basic, kung kinakailangan ng mas mahusay pang paggagamot, dadalhin sa more advanced specialty center. At ultimately, if there's really a need for more than that, pwedeng dadalhin na sa Apex Hospital, which is the Philippine Orthopedic Center. Okay, well, let's talk about, Doc, the challenges. Ano naman po yung mga pagsubok o challenges na kinakaharap po ng mga orthopedic specialists dito sa Pilipinas? At paano po, siguro makakatulong ang summit na ito para dito? Ay, definitely. Kasi most of the time, halimbawa kami sa POC, dumarating ang mga kaso masyado ng komplikado, no? Because mainly itong mga simpleng bale, halimbawa, ay hindi natutugunan ng kaagad-agad at natutugunan ng dapat na treatment, no? So yung mga simple ay nagiging komplikado. At ang mga komplikado naman becomes more difficult to treat dahil late na nadadala. No? So, yan ang gusto nating mangyari, na ang mga hospital sa mga regional areas ay makatugon dito. At kung hindi man makatugon ng
tama or advanced treatment, pwede silang kagad i-refer sa more advanced at o kaya sa Apex. Well, ganun nga po yung problema. Halimbawa sa mga malalayong lalawigan, mga baryo, no, nagkaroon ng injury ang isang kababayan natin, saan nila dadalhin ngayon? Kasi dahil ang sinabi nyo nga, ang pinaka-main or apex ay itong Philippine Orthopedic. Kung walang medical technology, yung mga ospital na nasa ibang lugar. Etong summit na ito ay actually pagpupulong-pulong ng mga doctor leaders sa mga designated specialty centers na ito. No? Ang gobyerno natin ay pinalalakas ang manpower at saka ang mga facility sa bawat region na ito. Ngayon, kung kinakailangan ng makabago na paggagamot, meron tayong, ito ang focus ng summit, magkaroon ng ways how to improve yung referral system. No? So ito yun, kaya ang theme nitong summit na to is strengthening the referral system and developing the regional centers. Yan ang gusto nating tugunan. At yan naman ay buong suportang binibigay sa atin ng Department of Health. Okay, well, Dr. Alagar, please do invite all our viewers at ang ating mga colleagues to join in this summit na ito. Yes. Muli, iniimbitahan namin ang mga doctor leaders ng mga naimbita naming mga regional specialty centers, no? Malaki pong maitutulong nito towards our objective sa Universal Healthcare Act ng 2019 to be able to provide quality and affordable care to every Filipino. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa aming mga Dr. David Aligar. Salamat po, Doc. Good morning.